May koneksyon daw ang lead prosecutor sa impeachment trial na si Representative Neil Tupas at ang kanyang asawa sa law firm na umahawak sa isyu ng Hacienda Luisita. Makaka-apekto naman kaya ito sa isyu ng impeachment sa Chief Justice na hayagang inaayawan ng Bachelor ng Malacanang. Narito po ang report. Sa kolumn ng Philippine Daily Inquirer ng dating opisyal ng Arroyo Administration na si Rigoberto Tiglao, isinawalat niya ang koneksyon ni Tupas at ang asawang si Yvonne Angeli sa law firm na umahawak ng Hacienda Luisita case para sa pamilya Cojuangco, ang Belo Gozon Elma Parel Asuncion and Lucina Law Offices. Ayon kay Tiglao, humingi ang pamilya Cojuangco ng 10 bilyong pisong just compensation o kabayaran para sa ipapamahaging lupa ng asyenda sa mga magsasaka. Pero habang nakaupo sa Korte Suprema si Corona, baka raw malabong mangyari ang hinihingi ng mga Cojuangco sa pamagitan ng kanilang mga abogado. Ayan, sasabihin ko lang, totally na zero. Zero as in wala kami kinalaman dyan. Consultant ng naturang law firm ang asawa ni Tupas. Pero si Tupas mismo noon pang 2004 umalis sa law firm dahil pumasok sa politika. In fact, nung lumabas yung decision ng Hacienda Luisita, I issued a statement that I was in favor of that decision by the Supreme Court na yung mga land ipabahagi yan sa mga farmers. Hindi lang mga Tupas ang nabanggit sa kolumn ni Tiglao, kasama din ang ilan pa mga abogado sa hanay ng prosekusyon, sina Atty. Mario Bautista, Jose Hernandez at Joseph Jomer Perez. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon, parte lang ito ng siraan sa labas ng impeachment court. Mahirap pag-usapan yung mga abogado kasi pag napag-usapan natin yon, pag tinignan din natin yung mga abogado sa kabila, marami din silang nire-represent na mga GMA affiliates. Inaasahan na nila na hindi ito ang huling pasabog ng mga kalaban laban sa kanila. Limang kilabot na drug pusher nasa kote sa buy-bus operation sa Las Piñas. At dalaga, ninakawan na dinos por dos pa sa ulo ng mga hold-uppers sa loob ng UP campus. Narito ang report. Kalabosong 5 hinihinalang tulak ng droga sa isang buy-bus operation sa Las Piñas. Hindi bababa sa 30,000 piso ang halaga ng syabong na kumpiska. Ang tinutulong leader ng grupo, kusang kumanta ng masakote. Pag-amin pa ni Cañete sa Tanza, Cavite galing ang syabu. Nakikipag-ugnayan na ang Las Piñas PNP sa pulis ng Cavite para matukoy ang kinukunan ng syabu ng grupo. Putok ang ulo ng 20 anyos na si Lorde Camille Hina matapos siyang hatawin ng 2x2 ng dalawang magnanakaw sa loob mismo ng UP sa Diliman. 2 laptop ang natangay ng mga kawatang nagpanggap ng miyembro ng bandang tutugtog sa UP Fair. Agad naman nahuli ng UP Police ang isa sa mga umatake kay Hina. Nakalabas na ng ospital ng 8 anyos na si Joshua Baubao matapos mahulog sa kanyang school service sa QC kahapon. Ang kanyang mga magulang wala daw balak magsampa ng kaso. Lumalabas naman na may ilang patakaran ng LTFRB na nilabag ang may-ari ng school service. Bagamat pasado sa dilaw na kulay ng katawan ng service, pinto ang may grills, pangalan ng eskwelahan sa gilid at zebra lines, wala naman itong konduktor, seatbelts, first aid kit at fire extinguisher. Isa lang, baba na isa. Matapos ang pangingidnap sa 2 foreigners sa Tawi-Tawi kahapon, naglabas ang travel advisory ang bansang UK laban sa Pilipinas. Partikular po nitong binalaan ang mga mamamayan nito sa pagbiyahe sa Mindanao. Dagdag sa travel advisory, kabilang sa target ng mga kidnapper ang mga island resort at dive boats. Bukod sa kidnapping sa Mindanao, binanggit din sa advisory ang umano'y mataas na banta ng terorismo sa buong Pilipinas. Dedo na ang isa sa mga leader ng Abu Sayyaf na nasa listahan ng most wanted ng FBI. Kung sino El Kabatbat, ikwento mo. Pilay na raw ang bandidong Abu Sayyaf na kaalyado ng teroristang grupong Jemaah Islamiyah. Napatay kasi ng militar ang ASG leader na si Jumbahali Jumdail alias Dr. Abu sa inilunsad na opensiba sa Parang Sulu kanina. 2 OV-10 bombers ng Air Force at mga specialist unit ng AFP ang nagtulong sa pag-atake. This is a big blow on the part of the Abu Sayyaf group and which links to the Jemaah Islamiyah. Bukod kay Dr. Abu, patay din sa bakbakan ang 14 na iba pang miyembro ng Abu Sayyaf at JI. Kabilang ang Malaysia na si Zulkifli bin Abdul Hir alias Marwan at ang Singaporean na si Muhammad Ali bin Abad Al-Rahman alias Mawiya. Marwan is now considered one of the top JI leaders in Southeast Asia after the arrest of Umar Patek in Pakistan. Sabi pa ni Burgos number 29 sa most wanted terrorist ng Federal Bureau of Investigation si Marwan. May patong siya sa ulo na $5 milyong at 7.4 million pesos.
Si Dr. Abo naman na sangkot sa Dos Palmas at Sipadang kidnapping, may patong na 7.4 million pesos at $140,000. Si Mawia ay may reward na $50,000 mula sa Amerika. Walang napaulat na sibilyan na nadamay sa operasyon. Errol Kabatbat, News 5. Isang pedestrian na nagtatanong lang ng direksyon ang ginulpi ng isang traffic enforcer sa Sukat, Parañaque. Sa tindi ng paghataw, kinailangan pang akyatin o akay ng biktima para lang ipablatter ang bumugbog sa kanya. Rescue 5, saklolohan nyo. Pero nakakalakad ka, nakakalakad. Nananakit pa ang katawan ni Brian Dakay nang magsumbong kagabi sa Rescue 5. Isang traffic enforcer daw sa Sukat, Parañaque ang gumulpi sa kanya. Sino pumalo sa'yo? Yung nagta-traffic, tinanong ko lang. Namukha mo ba siya? Oo, makakalimutan ko. Paluin ba naman ako 4 na beses eh. Sabi ni Brian, nagtanong lang daw siya ng direksyon sa traffic enforcer na nakilala lamang niya sa apelyedong Narciso. Nang bigla na lang daw siya nitong pagpapaluin ng batuta nang walang dahilan. Saan ka ba na tinamaan? Dito? Ito yung masakit? Yan, bro. Ito? Oo. Ito. Ipinakita rin niya sa amin ang latay niya sa takiliran. Hindi ka naman nahihirapan huminga. Hindi, masakit lang makatayo dahil din sa palo din sa hita ko 2 beses eh. Pinuntahan namin ang sinasabing enforcer pero wala na siya sa kanyang pwesto. Ano ang pangalan nung yung kasama niya sa traffic enforcer? Narciso. Paluin ba naman ako? Dahil hirap maglakad, inakay na lang namin si Brian para makapagpablatter. Ayon sa pulis, tututukan daw nila ang reklamo ni Brian. Pwede siya kaso siguro physical injuries. Depende sa gravity nung sakit na naranasan ng natin. Pagkatapos makapagpablatter, sinamahan na rin namin siya sa ospital para magpa-check up. Salamat din sa pag-respond niyo. Ang bilis niyo din. Yung iba, pag hindi ka tinulungan, may taong pwedeng lapitan. Rescue 5. Aldis Ignacio, Rescue 5. Lagi tandaan sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dahil ang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan! Ora mismo! Sidetrack naman tayo sa mga balita sa World Wide Web. Matapos po ang planking, owling at horsemanning, may bago pong photo thread ngayon sa internet. Yan po tinatawag na breading. Hindi po yan pagbabalot ng pagkain sa breadcrumbs, ha? Ito yung paglalagay ng white bread sa ulo ng isang hayop tulad po ng pusa. Pwede itong gawin sa Photoshop o kaya ay magbutas ng piraso ng tinapay para ilagay yung ulo ng pusa. Susunod, pakikipag-sex. Nakakatulong daw sa pagpapapayat at pag-iwas sa heart attack base sa isang pag-aaral. Imbes na si Pacquiao, Floyd Mayweather Jr., si WBA Super Welterweight Champ Miguel Cotto ang haharapin sa boxing ring. At David Archuleta kasamang makakaeksena ang kanyang mga fans sa isang scene sa miniseryeng Nandito Ako. Abangan po yan sa pagbabalik ng aksyon. Jornalismo. Yan.